What's up KG at welcome back sa ating channel. So meron tayong dalawang news ngayon na tatahiin at pag-uusapan natin, no? Tungkol dito kay Michael Saylor. So sa mga hindi nakakilala kay Michael Saylor, so siya yung founder ng MicroStrategy, no? Siya ang CEO kung saan talagang isa siya sa mga kilalang talagang bullish pagdating sa Bitcoin. So mataas at mababa yung presyo. So bili siya ng bili ng Bitcoin. Kasama na yun doon sa kanilang style ng ng structure ng kanilang company, no? So dito sa ating balita, so ang kinuha na natin ng balita yan Coin Bureau. Sabi dito, strategy is under investor investigation. So bakit kaya, no? Sabi ng Rosen Law Firm has opened an investigation into strategy and STRC per O daily. So yun yung strategy na company. The firm is reviewing whether investor may seek damages over potential securities law violation, including claims that strategy may have provided materially misleading business information. Strategy is the world's largest publicly traded Bitcoin holder led by Michael Saylor, no? So dito, sabi nila, no, na iniimbestigahan ngayon yung strategy pagkatapos talaga magbukas ng investigation ng isang law firm, no, tungkol sa possible securities law violation. Ang tanong naman dito, delikado ba ito para sa Bitcoin? At ano yung dapat nating malaman dito as an investor? Una sa lahat, siyempre, kailangan maintindihan muna natin yung investigation na hindi pa nangangahulugan talaga na guilty yung isang company. So, investigation pa lang naman ito. Sabi din dito, nagbukas yung Rosen Law Firm ng investigasyon kung saan aalamin kung may mga batayan ba yung mga investor na maghabol ng danyos kung mapatunayan talaga may mali at nakakalitong impormasyon na ibinigay sa public. Siyempre, sa punto na to, kailangan sa punto na to, no, wala pang korte talaga yung nagdidesisyon na may paglabag yung strategy at saka wala pang final na hator tungkol dito, no? So siyempre, paano ba nangyari yun? Noong mga panahon na matataas yung presyo ng Bitcoin, so nasa 100,000, 110,000, so nandun pa rin yung urge niya pagsasabi niya na na kahit mataas yung presyo, bibili ako. No, kahit bumaba yung presyo, bibili ako, bili ng bili. Siyempre, yung ang laki na ng ibinagsak ng Bitcoin ngayon, no? So umabot na ng 59,000 yung Bitcoin. So halos 50% na yung down, no? Ng at ng Bitcoin. So siyempre nagkakaroon ng konting parang nagkakaroon ng konting pangalan nito, confusion, no? Gusto nila malaman yung konting investigation tungkol dito sa strategy kung talaga bang ano ba yung sinabi nitong mama na to sa mga tao na yun na nag-invest, no? Kung anong pinangako, no? So kapag may nakita silang mga violation doon, talagang mayayari itong strategy, no? So bakit ito mahalaga? Yung strategy kasi, siya yung pinakamalaking Bitcoin holding sa publicly traded companies. Siyempre kapag may negative na balita tungkol dyan, maaring maapektuhan talaga yung kumpiyansa ng ilang investor. Hindi lang siyempre sa stock ng kumpanya, kundi pati na rin sa Bitcoin market sentiment, no? Pero hindi ang malagang dapat nating tandaan, kailangan nating paghiwalayin yung Bitcoin bilang asset at yung strategy bilang company, no? Yung presyo ng Bitcoin naapektuhan ng maraming dahilan, no? Global liquidity, interest rate, institutional demand, regulation, market sentiment. Ang legal na issue ng isang company ay hindi talaga automatic na nangangahulugan na may problema talaga yung mismong Bitcoin network, no? So anong magiging possible scenario nito? Pwedeng walang makitang matibay na ebidensya, maaring matapos yung investigation ng walang malaking legal na epekto, no? Pangalawa naman is yung parang siguro magkakaroon ng kaso, no? Kung may isang pang kaso, maaring magkaroon ng pressure sa presyo ng strategy na stock. Stock ng strategy to ha, hindi ng Bitcoin. Siyempre, pansamantala na magkaroon din ng short volatility pagdating sa Bitcoin. Pwedeng negative yung sentiment na yon. Pero hindi ibig sabihin nun is automatic talaga na magbebenta yung company ng lahat ng Bitcoin holdings nito. So, siyempre, libo-libong Bitcoin ang hawak ni Michael Saylor. Hindi naman niya idadump lahat yun. Maaaring magbenta siya
na maging epekto ng negative sentiment sa mga tao. Pero still, siyempre baka pambayad niya yun sa kanyang mga dividends or kung ano man. So, hindi natin alam kung paano. No? So, magiging dahilan ba ito para magbenta si Michael Saylor? No? Sa ngayon, siyempre, wala pa namang official na pahayag talaga o ebidensya na nagsasabing magli-liquidate siya ng Bitcoin dahil lang doon sa investigation. Mahalaga na siyempre wag tayong mag-conclude agad-agad batay lang sa headline, no? Siyempre, hindi rin naman natin maiiwasan na may mga ilan sa atin na nagkaka-iisip, no? Especially ako na siyempre sa tuwing lumalakas talaga yung institutional adoption sa Bitcoin, mas tumitindi rin talaga yung mga legal at saka regulatory scrutiny sa malalaking company. Siyempre, ang pananaw na ito, siyempre, haka-haka ko lang, no? Wala pa talagang ebidensya nagpapatunay na coordinated na parang coordinated na kampanya laban talaga sa strategy. Mas mahalaga pa rin talaga na umasa tayo sa mga official na dokumento at saka legal na proseso. Kagaya nung naging balita natin kahapon na about doon sa Indonesia, no? So doon naman tina-track down naman nila mga influencer. So hindi ko naman sinasabing parehas ang ginagawa sa MicroStrategy, pero isa rin kasi si Michael Saylor sa napapapromote talaga ng Bitcoin, no? So syempre isa rin talaga siya sa kilala talaga lalo pagdating sa Bitcoin. Pero syempre ang dapat talaga natin tandaan as a retail investor, no, wag agad tayo magpapanik dahil lang sa salitang investigation, no? Basahin natin yung buong balita, hindi lang talaga yung mismong headline. Alamin natin yung pagkakaiba ng allegation, investigation, lawsuit, tsaka yung mga final court ruling. Gumamit tayo ng risk management at tsaka huwag tayong basta mag-invest ng perang hindi natin kayang mawala. No? Kailangan din natin i-monitor yung mga official na update bago tayo talaga gumawa ng malaking financial decision. No? Kasi siyempre sa financial market, maraming headline talaga yung nakakatakot. No? Pero ang pinakamalagang skill na dapat natin dito na matutunan yung kakayanang ihiwalay yung emosyon sa katotohanan. Siyempre, yung investigation, simula pa lang naman talaga ng legal na proseso yan. Hindi pa talaga yung katumbas talaga na nagkasala. No? Pero kung titingnan mo sa MicroStrategy, no, si Michael Saylor, kung siya talaga ang sinusundan ng tao, so talagang yung sumusunod talagang papabenta once na may nangyari talagang kakaiba dito sa kaso na to. Pero tingnan din natin to, i-check na din natin to, no? Baka ito na yung alay na hinahantay natin, no? Na para mas bumaba pa yung presyo ng Bitcoin. Kagaya niyan, kahit naman ako, hoping pa rin ako na bumaba yung Bitcoin, no? So, nandun pa rin kasi ako sa time base kasi ang tinitingnan ko eh. Time base kasi ang tinitingnan ko kung kailan ako i-start magbodega. So, nag-start na ako magbodega ng April dahil nakakita na ako ng sa chart. Then, tuloy-tuloy na yon. At syempre, may target din akong price. So, na-discuss ko yun doon sa dating So, sa darating na sahod ulit sa Bitcoin na every Bitcoin, na every sahod natin, naglalagay tayo ng Bitcoin. So, magti-discuss ulit tayo doon, no? Doon natin mas titingnan yung tinatawag na time base at saka yung price base na strategy ko pagdating dito sa pagbubodega ng Bitcoin. Kung kailan ako mag-accumulate, no? So, hindi naman yun siyempre advice para sa inyo, no? Gusto ko lang makita rin ninyo yung point of view ko pagdating sa mga bagay-bagay. Pero siyempre, hindi naman yun na magiging dahilan para siyempre bumili or magbenta ng crypto, no? So, itatahin natin itong balita na to dito sa kasunod, no? So, sabi naman dito, strategy stocks in free fall as Bitcoin crashes below 59,000, no? Sabi dito, STRC just hit a record low of $75 while MicroStrategy plunged to its lowest level since March 2024. Strategy Bitcoin holdings are now sitting on more than 14 billion in unrealized losses. Grabe, 14 billion. Grabe, buhay na lahat ng kaya mong buhayin ito, no? Sobrang laki na nung nila. Pero unrealized loss lang naman to. Kailangan i-take note natin to, no? So, pagbaba ng 59,000, mahigit 14 billion yung unrealized loss nila, no? Dahil sa Bitcoin. Yung Bitcoin holding nila doon sa company. Siyempre, yung malaking tanong ngayon is magbebenta na ba si Michael Saylor? Ito na ba yun? Hanggang dito na lang ba ako? Dapat na ba talagang matakot yung mga Bitcoin investor?
So, siyempre, maraming nag-aalakala na kapag malaki yung paper loss lang kasi itong unrealized profit. Automatic na itong nagbebenta. No? Pero ang kailangan, mas mahalaga natin maintindihan yung pagkakaiba ng unrealized loss at saka realized loss. No? Ang unrealized loss, yung nangangahulugan ay bumaba lang yung value ng hawak mong asset sa kasalukuyang market. Pero hindi ibig sabihin nito totoong lugi hanggat hindi masasabi mo lang na lugi ka once na binenta mo yung asset, no? Sa kaso ng strategy, malaking bahagi ng kanilang corporate strategy kasi yung paghawak talaga ng Bitcoin bilang long-term treasury asset. Kaya kahit siyempre malaki ang paper loss, hindi ibig sabihin nito is magbebenta agad sila. Ngayon, ano yung epekto nito para sa atin? Ano yung magiging ano nito para sa atin? Una, possible kasi na magkaroon talaga ng panic sa market kapag nakikita ng mga retail investor tayo na bumabagsak yung strategy, no? Yung stock ng strategy at Bitcoin, syempre may ilan talaga na natatakot tsaka talaga mapapabenta talaga. Ito yung tinatawag na emotional selling eh. So talagang magkakapitulate ka. So pangalawa naman, pwede maaaring magduda yung mga bagong investor kapag syempre ang pinakamalaking corporate Bitcoin holder nasa malaking paper loss, maaaring talagang isipin ng iba na baka mali talaga yung kanilang investment thesis. Pwede nitong pabagalin talaga yung pagpasok ng mga bagong kapital sa Bitcoin siyempre sa short term, no? Pero magiging dahilan ba ito para magkapitulate si Michael Saylor? Sa tingin ko, no? Sa ngayon, wala pang malinaw na indication talaga, no? Sa nakaraan kasi, ilang beses nang nakaranas yung Bitcoin na mahigit 70 hanggang 80% talaga na pagbagsak ng presyo. Pero nanatili naman positive yung pananaw ni Michael Saylor in long term, no? So, ah ano na to pangalawa niya na kasing ano to bear market, no? So yung unang bear market noong 2022, so hindi talaga siya talaga nagbenta. Mahal pa rin nga ang bili niya noon. Alam ko nasa 60,000 din siya nag-start or 40,000 siya nag-start dollars ang Bitcoin, no? So bumaba yung Bitcoin ng hanggang $15,000 pero hindi naman wala akong nabalitaan nagbenta siya. Ito lang, lately lang, yung 32 Bitcoin lang, yung alam ko na, ano siya, no, nagbenta siya. Pero syempre, wala namang kasiguraduhan talaga sa future, no. Ang mahalaga lang na i-base talaga natin yung decision natin sa actual na information, hindi yung sa natatakot tayo. Pwede rin ba itong maging dahilan para mas bumaba yung price expectation? Syempre, dahil kagaya ko, nakatingin ako sa 30,000, sa 40,000, no? So, dun sa dati kong content, no, about sa BTC in 30K, no. So pwedeng possible sa short term marami talagang negative na balita basta bumababa yung market sentiment, pero tandaan natin na ang short term sentiment kasi at saka long term fundamentals ay magkaibang bagay yon. Siyempre magkaibang ang nakakaapekto sa presyo ng Bitcoin tulad ng liquidity, macroeconomics, interest rate, institutional demand at regulation. So pabor nito para sa akin once na nagkaroon ng negative palalo na sentiment sa Bitcoin. Bakit? Kasi gusto kong ma-target yung gusto kong ma-target na price. Pero syempre kung hindi umabot doon, kailangan meron ka rin plano na gagawin. Paano kung hanggang dito lang ang price ng Bitcoin, then sumunod niyan is tumaas na. So kaya kailangan nagdi-DCA ka na, nagsisimula ka na kahit maliit. So kailangan na naglalagay na ako ng aking kapital, no? Pero once na bumaba pa na mas mababa, nag 50,000, nag 40,000, lalo na yung target ko na 30,000. So doon ako maglalagay ng hindi ako all in, pero malaking portion na ng capital ko ang ilalagay ko, no? Ngayon, ano mangyayari pag hindi naabot yung 30,000, 40,000? So gagamitin ko yung capital na yon para sa mga altcoins naman or sa ibang mga ibang mga assets na pwede kong paglagyan ng pera. At isa pa, ang pinaka-importante pa rin, emergency fund. Dapat meron ka pa rin emergency fund, no? So, wag lang tayong basta gumawa ng desisyon ng dahil lang sa natakot o nag-viral na balita, no? Intindihin natin yung pagkakaiba ng paper loss at saka actual loss, no? Gumamit tayo ng tamang risk management at wag tayong basta maglalagay ng pera na hindi natin kaya mawala, no? Kung long-term investor tayo, no, mas mahalaga na pag-aralan talaga yung fundamentals kaysa sa araw-araw talaga nagalaw ng presyo, no. Laging tayong magkaroon ng sarili nating research, do your own research at wag talaga basta humasa sa opinion ng mga influencers o sa social media. So kagaya ng ating pag-share dito, hindi ito para mag-guide kayo na bumili, no. At
tinuturo lang natin dito is para paano natin na magkaroon tayo ng konting input. Kunyari, mali mo, makatulong sa inyo kung naguguluhan kayo, kung ano man, na ano yung dapat na titignan mo kung gusto mo mag-start dito. Lalo na, mostly naman sa mga nanonood sa akin is mga beginners din kagaya ko, no? So, sa crypto market kasi, normal talaga yung matinding volatility. Ang tunay na laban dito, hindi lang tungkol dun sa tamang coin na bibilin, kundi sa tamang mindset, no? Siyempre, yung fear at saka yung greed talaga, o yung takot o kasakiman, madalas talaga nagdidikta yan ng galaw ng presyo, galaw ng mga retail investor, no? Kaya bago siyempre magdesisyon, siguraduhin na intindihan mo muna yung buong sitwasyon na nangyayari, no? Mostly pa nga yung iba na nag-aabang ng 50,000, siyempre pag nakikita nila yung mga ganitong balita na talagang parang, sige, pagdating ng 50,000, bibili ako. Andun na yung presyo sa 50,000. Siyempre, dahil nandun yung conviction mo, siyempre dahil parang nakikita mo, puro bad news pa. So, nag-iba yung plano mo, binabaan mo pa yung level mo. Hanggang sa binabaan mo pa lalo. No, naalala ko nung last bear market, umabot ng 15,000 yung Bitcoin. Ang daming sumisigaw, naaabot pa ng 12, aabot pa ng 8,000. No? So, ang dami yun. Makikita mo talaga, marami silang mga sinasabi na pwedeng umabot sa ganitong price yung Bitcoin. No? Pero hindi na yun lumabas, hindi na yun inabot. From 15,000, unti-unti na umakyat, bumalik ulit ng tumaas, nag 25, 24, tapos bumalik ulit ng 20, nag 18, tapos ayun na. Pero hindi na nagpakita yung presyo na yun. Ang dami rin FUD no, mas matindi pa nga wala pang alay ngayon kung tawagin. Wala pa talaga yung mismong talagang isang exchanges na nagsara, no? So yun ang inaabangan ko Ano yun? Anong project, yung malaking project na biglang mawawala ngayong bear market, no? So hindi ko alam kung ano, no? Hindi natin Pero syempre may mga tingin natin, pero syempre hindi pa tayo pwede mag-conclude kung hindi pa nangyayari. No? Pero may nakikita-kita na ako na pwedeng maging dahilan ng malaking capitulation. No? Pero sige, sabihin ko na rin isa, pwedeng itong strategy. No? So depende. No? Pwedeng itong strategy, si Michael Saylor ang maging alay ngayong taon na ito. No? Ngayong bear market. At syempre malalim-lalim to. Lalong-lalo na, ang dami talagang na-impluensya ni Michael Saylor. Pero titingnan natin kung ano magiging galaw nitong mama na ito at kung paano niya didiskartehan ito, no? At tayo naman, just to be clear, hindi naman natin na sinusundan yung galaw ni Michael Saylor, no? So may sarili tayong strategy, may sarili tayong ginagawa at isa pa, kumpanya tong sa kanya. So tayo naman, yun ang maganda sa atin bilang retail, no? Pwede tayong magbenta, pwede tayong bumili ng kahit anong oras natin gusto. Pero kailangan, sariling research din tayo. No? So, hindi naman tayo malaking kumpanya para sumunod talaga sa ginagawa ni Michael Saylor. At isa pa, hindi naman natin siya kailangang sundin. No? Kailangan lang natin maintindihan. Kailangan lang natin pag-aralan kung ano yung binibili natin. No? May dahilan si Michael Saylor kung bakit Bitcoin. At ako, may dahilan din ako kung bakit Bitcoin. Hindi dahil kay Michael Saylor kaya ako napili. Dahil yun sa Bitcoin. Ayun. So yun, maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre sa ating mga supporters and subscribers, i-like and share ang ating mga video. At saludo sa inyo mga ma'am sir. No? Comment din kayo dyan sa baba kung sa palagay nyo is palagay nyo ba ay magkakaroon tayo ng matinding FUD ngayong 2026 bear market. At palagay nyo ba ito na ba ang ating hinihintay na pagdulas ng Bitcoin papunta sa 50,000, no? So excited na rin ako malaman itong malapit na matapos tong buwan na to. So June 30, titingnan natin kung ano yung magiging closing nito, no? At syempre, tingnan din, abangan nyo rin yung aking gagawing content about doon sa time-based na natin, content natin dito sa darating na Bitcoin Ipon Challenge natin. So isasama ko siya doon sa ating content na yan. So yun lang, no? Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, makita-kita lang tayo sa arena. Game on!